eksperyensya at pakikipag-ugnayan. Pinagdududahan at tinatanong ni Senador Marcoleta kung bakit parang umiiwas at hindi direktang mabanggit ni Undersecretary Bernardo ang side daw po o yung mga kongresista. Ano ba daw ang dahilan? Parang tipid siyang magsalita pagdating sa mga congressman, pero may mga senador, ang dami niyang binanggit na mga senador na sangkot. Pag ganito, tinatanong. Ito po yung tanong ni Senador Marcoleta. Gusto pang ihayag yung maaring nalalaman po ninyo. Kaugnay po nito, Mr. Chair, nung tinatanong din ni Senator Kiko, kahit na mathematical lang or arithmetical estimation, kung talagang napakahalaga po nun eh. Initially, ito po yung mga nasa notes ko din. Nagkakaisa pala kami ng direksyon ng pagtatanong. Bakit kinakailangan sangguniin mo ang abogado mo at pagkatapos ay makikipag-ugnayan ka kay Prosecutor General? First of all, Mr. Chair, I want to know if the Prosecutor General was invited in this meeting. Response, sir. Okay. Yes, PG Padulan. I did not receive any personal invitation, Mr. Chair, but I was directed by the Secretary of Justice to appear in today's hearing to represent him, sir. That is my problem, Mr. Chair. Ito po, nalilimitahan yung kakayahan ng committee ito na magpahayag ang mga respondents. Kino-question Katulad nung tinatanong ni Senator Kiko, at yun gusto kong maitanong. Bakit kinakailangan po na pigilan siya at some point on the things that he might be able to shed light to this committee? Ano ngayon kung halimbawa tamaan yung mga ibang tao sapagkat ito naman ay pagsasalaysay ng kanyang buong nalalaman? Okay. Ang totoo niyan, indicative na sa mga ibang pinagsasabi niya rito na gusto niya talaga. Gusto niyang ihayag ang buong katotohanan. Pero dahil ba sa he is a potential applicant to witness protection program, may influensyahan, malilimitahan ang kanyang exposure dito. Ito po yung hindi ko maintindihan, Mr. Chair. Why is the Department of Justice at some point is interfering in the proceedings of this committee? This is something that we should probably process. Kung ganoon pala yun, hindi malayang supplemental affidavit ito. This is questionable to the very least. Ang sabi mo rito, Engineer Bernardo, statements of facts applicable to all. Sa Tagalog, pagsasalaysay na applicable sa lahat. Tama. Hindi kita narinig. Sorry po, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Okay. Kung ito'y pagsasalaysay ng applicable sa lahat, katulad ng binabanggit mo sa paragraph 9, I can confirm based on my personal knowledge that in some form or another, on various extents, most proponents have their own designated contractors who will take on the projects for the former's benefit and advantage. Iba yung dating ni Marcoleta. Ang gustong gawin ni Senador Marcoleta, kanyang nagdududa siya na para daw limitado na i-expose ni Undersecretary Bernardo ang kanyang talagang nalalaman sa side naman ng mga congressman na sangkot sa katiwalian at para daw kinokontrol ng DOJ. Alam niyo mga kaibigan, kaya po ganyan ang dating ng mga tanong ni Marcoleta, hindi lang siya dahil sa oposisyon. Alam naman natin hanggang ngayon ang kanyang paniniwala ay si mag-asawang Diskaya. Ang kanyang talagang tinutulak ng araw pa na hindi lang mabigyan ng proteksyon, maging state witness. Okay? Ngayon, siguro naramdaman ni Senador Marcoleta na parang malapit sa Department of Justice si Bernardo, baka ito yung maging testigo. Hindi naman yun ang layunin ng DOJ. Nandyan lang sila dahil bahagi sila ng inimbitahan sa hearing. So nagpapaliwanag lang sila kung ano ang kailang ginagawa, nagawa na. As prosecutor. Ganun po yun eh. So ang gustong palabasin ni Marcoleta sa kanyang pagtatanong, parang tinatanong din niya ang komite, bakit pumapayag ang komite
na parang nakokontrol at hindi sinasabi ni Bernardo, Undersecretary, ang pangalan ng mga kongresista. Kasi doon sa unang tanong, ang pinagdududa nitong si Marcoleta, bakit hindi dumadalo itong si Martin Romualdez at saka si Saldico at yung ibang congressman na inibitahan? Kasi kung yung Marcoleta, naibalita ko na rin yan, ang kanyang 18 congressman ang inimbitahan, ni isa walang dumating. At may sulat ng speaker na dahil sa, siguro marami rin ginagawa, alam nyo sa parliamentary courtesy, ang mga congressman at senador, pwede silang ipatawag, pwede silang imbestigahan, pero kung hindi sila dadalo, hindi pwedeng pilitin. Ngayon, kung voluntary nilang gagawin ng pagdalo, yun lang yun. Ay hindi nag-volunteer. Dahil mga busy raw at maraming ginagawa. Dahil in legislation tungkol sa gawa ng budget. So hindi matanggap ni Marcoleta yung sulat ng Speaker of the House under Speaker D kung dahilan bakit hindi dadalo yung ibang congressman. Ang gusto kasi ni Marcoleta, kanyang makaharap, face to face, eye to eye, si Saldico at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi matagal na hong gigil na gigil dyan. Mula nung siya congressman pa lang na natanggal sa mga komite, nawala yung kanyang kapangyarihan sa Kongreso dahil inalis sa kanya, yan ho yung galit ni Marcoleta kay Speaker Romualdez. Sa akin, personal na opinion. Sa pagsusuri ko kung bakit noon ay maganda ang relasyon niya kay Speaker nung siya congressman pa lang, pero nung bago siya natapos ng congressman, ay siya nga ho ay nawala na ng kapangyarihan sa Kongreso. Tinanggal sa mga importanteng komite. Tumakbo ang senador, nanalo. Kaya ngayon, senador siya. Ngayon, kaya gusto niyang hindi man balikan, gusto niyang tanungin, gisahin itong magkaibigan na si Saldico at Martin Romualdez. Pero hindi nga ho dumalo at hindi kayang padaluhin. Although inimbitahan, hanggang doon lang naman ang power ng komite, ng Blue Ribbon Committee. Imbitahan, pag dumalo, okay. Pag hindi mapipili. So minamahina ni Marcoleta sa aking interpretation at opinion, yung komite. Bakit hindi mapadalo yung mga congressman? Pangalawa, bakit daw itong si Bernardo ay parang umiiwas magbanggit ng mga congressman, pero malakas ang loob na pangalanan ang mga senador? Ay wala tayong magagawa, yun ang kanyang alam Baka wala siyang masyadong alam tungkol sa Kongreso, pero marami siyang alam tungkol sa Senado. Ayun ang magagawa natin. Parang gustong palabasin ni Marcoleta, kung marami kang binanggit ng mga senador at may mga ebidensya ka, ganun din ang gawin mo sa mga congressman. Parang gusto niyang turuan. Senador Marcoleta, paalala ko lang sa iyo, engineer yan. Undersecretary yan, Roberto Bernardo. Professional na tao dahil engineer. Hindi yan katulad ni Sergeant Orly Gutesa na dinala mo dyan. Na parang tinuruan mo kung anong dapat gawin. Pati yung pagbabasa ng isinumpaang salaysay, iba yun. Iba yung personalidad nung testigo mo na si Orly Gutesa kaysa sa personalidad nitong si Engineer Undersecretary Roberto Bernardo. Yan po yung aking interpretation at opinion sa nangyayari niyan. Iba lagi ang dating ni Marcoleta. Anong inyong masasabi dyan, Malaya po kayo dito sa ating mga channel. Mag-comment yung professional na dating, huwag kayong pahawa sa mga troll at saka buzzer kasi yan grupo-grupo lang. Computerized reaction yan. Mabanirang grupo yung grupong yan, huwag kayong maniwala dyan.